chapter 2, verse 25 to 33, and behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. So he came by the Spirit into the temple, and when the parents, Joseph and Mary, brought the child, Jesus, to do for him according to the custom of the law, he took him up. Ibig sabihin, si Simeon, kinuha yung bata, took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word. It's a promise that has been fulfilled during that time. At para kay Simeon, pwede na. I can leave this earth because I have seen your promise. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared before the face of all peoples. A light to bring revelation to the Gentiles and the glory of your people, Israel. And lastly, and Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. During that time, right before their eyes, they were looking at a fulfillment of a promise made by God to one person called Simeon. It was a fulfillment of the promise. I do believe sa lahat po na naririto na mayroong inaantay na pangako ng Diyos, soon it will be fulfilled. So kapag ang Lord ay nangako sa iyo, sabi niya, matatanggap mo ito ayon sa pagkasabi sa iyo ng Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Ano man ang mga naiisip mo na may mangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo, sa estado mo, sa trabaho mo, sa karir mo, sa relasyon mo, kapatid, kapag ang Diyos ay nangako sa iyo, tutuparin niya ito at yan hindi papalya si Lord. Palakpakan mo nga Panginoon Diyos. Hallelujah. Soon it will be fulfilled. What happened in that dedication, it was the strangest dedication in history. Bakit po? Unang-una ang dinededicate King of Kings and Lord of Lords. Pwede namang hindi na, skip ko na yan. Hindi na, ako nga author niyan eh. Ako nga nagsabi, i-dedicate ang mga firstborn. Pero si Jesus Christ, pag sinabing it's the law, you have to follow the law. Amen. Hindi natin pwedeng i-break ang law, lalo pat this is the law of God. Tama po ba yun? And he had to go through that. And another thing, ito po ay isinulat noon pa that he will go by the law that was given. At maging yung pag-offer po sa kanila, they will be bringing offering. Diba? 2 turtle doves or 2 pigeons according to what they can do. It is the strangest story. At another strange story, dahil po yung pagpasok nila sa templo, may sumalubong sa kanila. Isang matanda, diba? An old man with beard, diba? Dressed in religious clothes. At sa tingin ko, kapatid, pag si Mary at Joseph na batang-bata, wala pang kamuang-muang, hindi ko lang alam bakit ibibigay mo kagad yung anak mo, di ba? Yung anak mo na baby pa, sa hindi mo naman kilala. Stranger. What happened here? Bakit po si Simeon ay naisama diyan sa istorya ng kapanganakan ni Kristo? At bakit natin pinag-uusapan ngayon that soon it will be fulfilled? Soon the promises of the Lord will be fulfilled because it happened in the life of Simeon. Bilang pang-introduction lamang po. Bakit po si Simeon ang ating po pinag-uusapan? Kasi isa lang si Simeon sa may pangalan noong Kapaskuhan. Nilagay ang kanyang pangalan. May pangalan si Simeon na nandoon sa templo.
At ito ay panahon ng Pasko. Imagine, may pangalan yung taong yon. Yung mga shepherds, walang sinabing pangalan. Tama po ba yon? Yung mga angels, wala namang pangalan. During the time of Christmas, yung wise men, may pangalan ba? Iyon, kala ko meron eh. Walang pangalan. Pero ito, bukod tangi, may pangalan po ito. Ibig sabihin, may matututunan tayo dito para pangalanan siya ng Bible. Tama po ba yon? Ibig sabihin, natandaan siya. At sana matandaan rin po natin anong tinuturo ni Simeon. Ako po kasi mga kapatid, pag lagi ko nakakausap, natatandaan ko po pangalan yan. Pag lagi ko nakaka-fellowship, natatandaan ko po. Huwag niyo naman po akong pupwersahin. Ngayon lang tayo nagkita, susunod na linggo, maalala ko po kayo. Mahirap po yun, mga kapatid. Kaya maganda, lalo na kung lagi ko nakakausap ng hindi Sunday. Ayan, natatandaan ko po yan. Bakit po? Nakakapunta dito, hindi Sunday. Of course, somehow nagkakaroon tayo ng connection. Nabibigyan ko po kayo ng panahon. Iba po kasi pag sa Bible, tatandaan ang pangalan mo. Bakit po siya may pangalan? At bakit po siya pinag-aaralan natin? Isa lamang po. If you want the promises to be fulfilled, you have to stay tuned with God. Just like Simeon, nakatono ang kanyang puso, gawa at isip sa Panginoon Diyos. Simeon was in tune with God while nobody else was. Pansinin po natin yung pagkatawag po sa mga shepherd, they did not know anything. Kailangan pa silang sabihan. Pero si Simeon, inabot na ng katandaan, siguro hinang-hina na siya. Pero naka-tune in siya sa Panginoon Diyos, kaya na-pinpoint niya the one and only King of Kings and Lord of Lords. How about that? Balikan po natin ang Bible, binabasa po natin, ano kanyang sikreto? Ito po sasabihin natin. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, may pangalan. And this man, ano kanyang sikreto? Was just and devout, waiting for the consolation of Israel. Hinto tayo sandali. He was just, matuwid, righteous. Tuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Baka nandyan niya ang kanyang pangako, manatili ka lang matuwid sa harap ng Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Devout. Pag sinabing devout, yung mga gawa mo, yung mga regular mong ginagawa, ito ay nakatuon sa Panginoon Diyos. Ibig sabihin, sa gawain ng Panginoon Diyos. Devout. May devotion. Laging nagbabasa ng Bible at naglilingkod sa Diyos. At isa pang karakter ni Simeon, willing to wait. Willing to wait. Handang maghintay. Pakisabi sa katabi, maghintay ka. The best is yet to come. Di po ba? At ano pa? Ito po, importante na hindi po natin makalimutan. And the Holy Spirit was upon him. Bilang Kristiyano, magandang maintindihan natin, ang guide natin ay walang iba, kundi ang banal na Espiritu. Anong naging guide ni Simeon? And it has been revealed to him by the Holy Spirit. The things that he had seen, the things that he was expecting, it was revealed to him by the Holy Spirit. Of course, I do believe kasi nagpupunta po siya doon po sa templo, he is already hearing the word. Naririnig na po niya. And he has the discernment through the help of the Holy Spirit. That, ito sabi ng Holy Spirit sa kanya, that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. Let me move on. Ano pa? So he came. Paano daw siya pumasok? He came by the Spirit into the temple. Alam niya kung saan siya pupunta. Alam niya kung saan niya hihintayin si Lord. Di ba? Alam niya kung saan niya katatagpuin ang Diyos. Whether grown man or little baby. Sabi niya, alam niya kung saan. He came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law. Alam niya. How are we being guided today? Sa mga panahon ngayon, sa Kapaskuhang darating, sa season po ngayon, mga kapatid, are we like Simeon? Di ba? Yung righteousness nandyan pa rin. Devotion natin sa Panginoon,
And are we waiting? Ang mahirap mga kapatid, baka sa ganitong panahon, minamadali na natin ang lahat po ng bagay. Pansinin po natin, paano po dinescribe dito si Simeon. How was Simeon described? He was described from the inside, not the outside. Ang kanyang description ng Bible ay panloob, hindi po panlabas. Little lang po yung sinabi dyan, matanda. Of course, sino ba naman ang hindi tumatanda? Tatanda rin kayo. What else? May balbas. Di po ba? Pero higit sa lahat, ang Bible in-emphasize ang kanyang karakter. Opo, ang kanyang karakter. He was just, he was devout, he was waiting, and he was led by the Holy Spirit. Paano ka ba tumitingin, kapatid? Minsan, baka na tumitingin tayo sa panlabas na anyo, mamamali po tayo. Di po ba? Sa mga tinitingnan po natin, ano po, may nanliligaw sa akin ngayon. Ano ba? May kotse ba? Hindi. Mabuting tao naman. Di po ba? Uy, okay ba? Guwapo ba? Hindi. Maltaba ang puso. Di ba? Saan ka ba tumitingin, kapatid? Minsan nahihirapan po tayo sa panahon po ngayon na tinitingnan lamang po natin na kapag wala kang Noche Buena, wala ka. Kaya po dito, minsan tinitingnan natin ano ba kaya mong ibigay. Minsan nakikita na lang po natin kung prayer okay na. Tama po ba yun? Parang ayaw nyo ah. Pag lumapit sa iyo, wala ka maibigay, panalangin, okay na. Amen po ba doon? Teka muna, baka puro prayer bigay nyo sa akin. Biro lang po. Di po ba? May prayer na rin po ibibigay ko po sa inyo. Kahit wala kang 500 na Noche Buena, okay lang. Tama ba yun? Praise the Lord. Huwag ka titingin sa panlabas. Di ba? Tingnan na lang po natin panloob. Amen po ba doon? What else? Christmas, Holy Spirit dedicated chapters about Christmas. Yung pong istorya, including Simeon, it's all about Christmas. Nag-dedicate po talaga ang salita ng Diyos about Christmas, about the birth of Jesus Christ. Why? Kasi sinabi po dito ni Simeon, for I have seen the salvation of the Lord. Jesus Christ Himself. Imagine, pag sinabi niyang consolation, parang, hindi yan yung parang may first, second, third, tapos consolation. Hindi yan na po. Pag sinabing consolation, it's something that you do not deserve, pero ibinigay pa rin sa iyo ng Diyos. What we deserve is death. What we deserve is death, sa totoo lang. Pero dahil sa kagandahang loob ng Panginoon Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para ikaw at ako, ialay niyang buhay para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Para magkaroon po tayong lahat. Sige, palapakan natin, Lord. Magkaroon po tayong lahat ng buhay na walang hanggan. So, anything better than death, sabi niya, ipagpasalamat mo na. Ngayong Kapaskuhan, baka tinitingnan po natin mga material na bagay. Nagiging materialistic na po tayo, mga kapatid. Ano po? Anything better than that, salamat at buhay po tayo ngayon. Salamat at makakapag-celebrate tayo ng Pasko. Salamat at aabot tayo ng 2026. Pwede bang ipagpasalamat yon? And why is there Christmas? Christmas is necessary because we all need Christ. Kahit ilang Pasko pa ang dumaan sa buhay mo, ikatuwa mo na bakit ikaw ay may Kristo sa puso. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. And what else? Paano pa mafulfill ang promise ng Panginoon? You have to embrace God's promises. Ipinakita po ito ni Simeon. Una, stay tuned with the promises of God. Maintindihan mo yan, darating yan, kapatid. Maghintay ka lang. Huwag kang tumingin sa panlabas, tingnan mo yung loob, tingnan mo rin ang kalooban mo. And number 2, embrace the promises of God. Do not neglect, do not reject. Kung ikay Kristiyano, naniniwala kay Kristo, may pangako ang Diyos sa iyo. Yakapin mo yan. Never doubt, even for a moment, that the Lord gave you promises and He is going to fulfill it. Ano pong sabi dito? Balikan natin Luke chapter 2 verse 28. Nung nakita ni Simeon si Jesus Christ, hindi lang niya tiningnan, hindi lang siya nag-prophesy sa harapan ng magulang. Ang kanyang ginawa, sabi niya, kahit ayaw mo sa gusto, yayakapin ko si Kristo. Sabi niya,
He took him up in his arms and blessed God. Finally, the King of Kings and Lord of Lords is in his arms. In his arms. How about that? Jesus Christ, whom you believe, is in his arms. Tayo pong mga Kristiyano, ang inaasahan sa atin ng Diyos, kapag nakilala mo si Kristo, yakapin mo si Kristo. Hindi ka mamamali. Hindi ka mawawala. Huwag mong yakapin ang material na bagay. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, anong niyayakap ng tao? Baka natatangay ka na rin. Iba na ang gustong yakapin. Diba? Simeon took Jesus in his arms. Just picture this one. When God gave Jesus away, somebody must catch him. Somebody must embrace him. Ang binigay sa atin, ang ginawa ng Diyos, ibinigay si Kristo. Yakapin mo si Kristo. Ang hirap, tinanggap mo lang, hindi mo niyakap. Iba niyakap mo. Ang hirap, tinanggap mo lang, pero niyakap mo pa rin kasalanan. Ang hirap, tinanggap mo lang, pero ang niyakap mo pa rin katanyagan, impluwensya. Ang hirap. Kung tinanggap mo si Kristo, yakapin mo si Kristo, at dyan, hindi ka mawawala. Tutuparin niya mga pangako niya sa'yo. At maraming mga tao po, mga kapatid, gusto rin gawin yung ginagawa ni Kristo. Pero kailangan ipaunawa para hindi mamali. Ipaunawa para mabigyan ng direksyon. You know what's happening in the US today? Sa US po ngayon, may research 2025, this year, ano na po nangyayari sa US? 66% of all US adults say they have made a personal commitment to Jesus. Mga adults, general po yan, hindi sinasabing Kristiyano or anong religion. This is higher than the survey 2021. 2021, 54% lang ang nagko-commit ng kanilang buhay kay Jesus. Ang ibig sabihin, pag tinignan niyo po yung article na yan, ibig sabihin, they are giving up their life to Jesus and yet their lives are still in question. Kasi they are unaware na ginagawa na pala nila yung gusto ni Kristo, but they don't have the personal relationship with Christ, which is more important. And 3 out of 10 of these people who I don't identify as Christians say they have made a personal commitment to Jesus. How ironic. 3 out of 10, 3 sa 10, ang ginagawa yung mga gusto ni Lord, but they don't have the right relationship. May ganun po. Marahil, ginagawa mo yung ginagawa ni Kristo through generosity, sa kawang gawa, through charity, paggawa ng tama, pero hindi mo tinanggap si Kristo. Diba? Gumagawa ka ng tama, somehow sa buhay mo, may mali pa rin. Diba? Hindi mo isinusuko. Kaya wala kang relasyon sa Diyos kasi meron ka hindi sinusuko. Kaya po ito ang trabaho po ng simbahan. Whenever we are here, we always talk about sharing the good news. Because when you share the good news, your life will be changed. Marami kasi magsasabi, yes, I know Christ, I believe in Christ. Pero ano naman ang buhay mo? Diba? Paano naman ang buhay natin? Baka namamali lang po tayo, mga kapatid. Ano po? Ngayong Kapaskuhan, huwag po nating kalilimutan, bilang Kristiyano, ang ibabahagi mo ay si Kristo. At sa taong 2026, sa buong taon, kung ikaw'y Kristiyano, ang ipamumuhay mo ay si Kristo. Amen po ba doon? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. And what else? Just expect a great outcome. Alam mo, si Lord magpo-fulfill, expect a great outcome.
sisiguraduhin naman ng Diyos, maganda ang magiging outcome. Though, pag sinabing maganda, maaaring hindi maayos sa atin, mga kapatid, ano po? Kasi, ano yung outcome na sinabi po dito ni Simeon? Because when you know and you wait, you can proclaim and expect. Di ba? Kapag alam mo ang kahihinatnan, you are fine-tuned with God, you are waiting for the Lord, you can now proclaim and expect. Kagaya po ng sinabi ni Simeon in Luke chapter 2 verse 34 to 35. Ito po sabi niya kay Mary, then Simeon blessed them and said to Mary his mother, behold, this child is destined for the fall and rising of many in Israel, and for a sign which will be spoken against. Very serious ang sinabi po nung Simeon habang hawak-hawak po niya yung bata, pertaining to what Mary will experience and pertaining to what the child will go through. Paano niya ito nasabi? Because he is tuned in with God. He is led by the Holy Spirit. Nakatono. At ano pa sinabi niya po dito? Yes, a sword will pierce through your own soul also. Nasabi kay Mary, may susugat din sa'yo, that the thoughts of many hearts may be revealed. First, Simeon is talking about the sufferings of Jesus. Hindi lamang yun sa pagkapako, sa buong buhay ni Kristo. Maraming pagdurusa ang mangyayari. At ganun din kay Mary. Well, this is not a good news. But we know that it's the promise that will be fulfilled. It's the promise that will be fulfilled, which happened 2,000 years ago as what was told by Simeon. Mas naging klaro na ang banal na spirito gumagabay sa bawat Kristiyano. Amen po ba doon? So no matter what the result will be, no matter what the ending will be, ito lang po sa akin, ang importante, makita kang tapat na naglilingkod sa Diyos. Amen po ba doon? Stay tuned with God, embrace God's promises, expect. See, the promises will be fulfilled. It will be fulfilled. Ang importante, nawa sa 2026, sama-sama tayong maglilingkod sa Diyos.